Nakatanggap na ba kayo ng mga ganitong friend request sa Facebook? Yung pogi, naka-military uniform, i-add kayo, magme-message, tapos, in a few days, ayan, after nyo maging close, nanghihingi na sa'yo ng pera. Kung sagot niya ay oo, well, be very careful kasi what we're talking about is a very common online scam na tinatawag nilang military romance scam. And it's frequently linked to an organized romance fraud networks including some opening from Nigeria at mga iba pang bansa. So sa mga nakakilala sa akin, dito sa probinsya lalo na, they know that yung asawa ko is a US Marine. So, kaya siguro nagtatanong sila sa akin na, hey, may nagbe-message sa akin na ganito, ganyan, totoo ba to? Even before, yung bago pa lang kami mag-asawa ni Daniel. So, ang tatanong sa akin, totoo ba to? How come somebody is asking me? Bakit ako yung hinihingi ng pera? Afam yan. Diba? Parang baliktad. Diba? Most of the time, yung afam yung nagbibigay ng pera sa atin. Iyan. So, parang nakakapagtaka lang. Kasi ang pogi-pogi, tapos may trabaho naman, bakit nanghihingi ng pera? And hindi lang mga Pinay ang mga tinatarget nila. Actually, may kakilala din kami, one of our relatives from the States, na ganyan din, nangyari din sa kanya yan. Unfortunately, hindi nag-progress at kinat na yung relationship before pa siya nahinga ng pera. So, how does the scam usually work? Number one, ang una nilang gagawin is they are going to create a profile sa isang dating site, sa Facebook, sa Instagram, sa mga messaging apps. Yan, nag-create sila dyan ng pretending to be a US or European soldiers na deployed sa ibang bansa. Hindi sa Amerika, very important yan. Pag sinasabi nilang US military or European military, pero dapat nandun sila sa ibang bansa. You will know later why. Hindi sila yan. Of course, they just use stolen photos of real soldiers or real, Marines, Navy, Airmen, ayan, para maging believable. So, yung kinakausap nyo talaga, hindi talaga sila yan. Pro tip, yung mga member talaga ng armed forces, usually, hindi sila nagpo-post ng mga naka-uniform sila kasi ayaw nilang malocate sila ng adversary. So, isang red flag. I'm not saying na yung asawa ko hindi nagpo-post ng ganon na naka-camis or naka-camouflage siya or naka-uniform, pero bihira yan. Usually, sa mga kakilala ko talaga na military, hindi nila nilalagay ang mga pictures nila na naka-uniform sila. Kasi ayaw din nilang ma-target or something. Number 2, eto naman yung pattern. First, they will contact women. Usually, sila yung nag-reach out sa'yo. At sino yung mga kinakontak nila? Usually, ito yung mga single, na widowed, yung mga lonely, mga vulnerable women. Siguro, masasabi nilang mga retired na, may mga may pera na. Usually, they don't reach out to you kung, wala kang work. Sabihin lang, estudyante, hindi yan mag-reach out sa'yo. So, ayan, nag-chat na kayo, ganda niyo yung relationship niyo sa chat. So, ikaw naman, sasabihin mo na bakit kayo hindi siya nakikipag-chat sa akin? Nakikipag-video call sa akin. So, you ask him, hey, pwede ba tayong mag-video call? But, never siyang makikipag-video call sa'yo. Okay? He will always make up an excuse kung bakit hindi siya nakakapag-video call. Kasi nga, hindi naman siya talaga yon yung nasa picture. Tapos, they will quickly build emotional trust sa'yo. So, sasabihin niya, alam mo, marami talaga akong pera, ganyan yan, nasa States, pag nakasal na tayo, sa'yo na lahat yon. Ibibigay ko lahat sa'yo yon. I will treat you like a princess because I love you so much. And yung I love you na yan, he will say it within a few days lang. Tapos, he will talk about marriage, na special ka talaga sa kanya. He will make you fall quick and hard. And then, the money request starts. So, this is why I said that
being deployed, that information was very important because gagatasan niya yan palagi. For example, sasabihin niya, hey, nandito kasi ako sa Syria or wherever, sa Iraq. Yan. Tapos nasira yung gamit ko. Kailangan ko talang bumili. Kaso, my ATM doesn't work here. Sige na, can you please send me money? Alam mo naman na mayaman ako, di ba? Pag nasa States na tayo, ibibigay ko sa'yo lahat. Ayan na. Tapos, pag ikaw naman naniwala ka dyan, you're gonna send money. But if you watch this video, lucky for you. I said, gagatasan niya yan. Kasi di ba sabi ko sa'yo, hindi siya makikipag-video call. Kasi nasa base daw siya. Ang dami niyang mga pautot na gagamitin niya yung I'm deployed. Okay? Yan, hindi siya makakakuha ng pera. Kaya dapat padalhan mo siya. Anyway, mayaman naman siya. O sasabihin na niya, hey, I need this amount of money kasi gusto na talaga kitang makita. Kailangan kasi ng military clearance so I can leave this place para mapuntahan na kita. Gusto na talaga kitang puntahan. I wanna meet you. I wanna meet the love of my life. Charot. De, ikaw naman, oh my God, pupuntahan niya ako. But, I need money. Kasi hindi ako makakuha ng military clearance pag ganyan. You know, pag wala akong pera. So, he will just keep on giving you the lies. Magsisend yan ng mga online sa base. Pero hindi naman niya pictures yun. Of course, kinuha lang niya yun sa Google. Ayan, mag-i-email siya sa'yo ng mga fake documents, mga emails, mga orders niya, ganyan-ganyan. Nakukuha naman yung mga yan online. Pero ikaw naman, paniwalang-paniwala ka. Kasi nga, ginagatasan niya yung deployed daw siya para makakuha siya sa'yo ng pera. Daming mga pautot, di ba? Hey, meron akong emergency, medical emergency. Kailangan ko talaga ng pera kasi hindi na kita matitext. Hindi na tayo makakapag-chat kasi I need to pay for the wifi. Ganyan. Kasi hindi nga nag-work yung ATM ko dito. Pero mayaman naman ako. Ang dami kong sa States, di ba? Mga properties. Ganyan. Tapos, kailangan ko ding i-ship sa'yo itong mga gift. Ang dami kong binili dito. Pero wala akong pera na pampadala sa'yo to. Gusto ko talagang bilhan ka ng marami dito. Lalo na dito sa Middle East. Ang daming gold. I can buy you gold. Pero wala lang akong pang-ship. Nakabili ng gold ang lolo mo. Pero wala siyang mag-deliver. Ayun. Diba? So, sa mga mahihinang nilalang. Hindi naman, hoy. Joke lang. Pag hindi yung naka-watch sa video na to, siguro, ayan, bibigay. Kasi, yun nga, desperate yung mahal mo, ayun, bibigyan mo ng pera. Hindi yan, Nigerian lang pala yan. Hindi pala yun si Captain Smith. So, what are our biggest takeaways on this? Number 1, if someone says, I'm a soldier overseas and cannot video call, yun pa lang, big wrong. Number 2, if someone says, send money for my leave papers and my plane ticket to see you, yan. Pagsak na yan. Number 3, pag sinabi niyang, send me money, because my bank account doesn't work here or my bank is closed or locked here, yan, wag ka na. Block mo na yan, be. And the biggest takeaway on this is that real military personnel never ask strangers for money online. Alam ko yan. Kasi yung mga military personnel, inaalagaan nila yung career nila. Nakakasira yan sa kanila. So, ilang po, pag nandun yung 4 na yon, block mo na. So, in my AFAM dating journey, akala nyo ba, hindi nangyari sa akin yan? Like I said, I'm a pro in this. Because, nangyari din sa akin yan. May isa na actually, starting pa lang yun, but when I saw his picture, hindi ako masyadong attracted sa kanya. So, na-block ko na siya. Block agad.
Tapos yung isa, grabe, sobrang na-in-love din ako doon. I would say maybe not in love, if infatuated. So what was the story? He reached out to me. Tapos, yun na nga, hindi naman siya, yung profile picture niya, is hindi siya naka-military at uniform. Actually, nakahubad siya. Nakahubad ang lolo mo. Pero yung ibang pictures niya, yun na nga, naka-military attire siya. Tapos, sabi ko, wow, he was really good looking. Tapos, nag-uusap kami, pinapadalhan niya ako ng mga pictures ng mga properties niya, yung bahay niya sa States. Ang ganda ng bahay, lolo mo. Actually, that was before he said he loved me. Yun nga, parang kinokondisyon niya yung utak ko na meron siyang pera. Meron talaga siyang pera. Tapos sabi niya, meron daw siyang sports car. Ganyan ang lolo mo. Tapos, andun daw siya sa Iraq that time. Nandun siya sa Iraq. Okay. Tapos, close na kami. At yun din, nangyari din sa akin. Yung lahat ng sinabi ko sa inyo, nangyari sa akin yun. Talagang ginatasan niya na ang pagiging deployed daw niya. Tapos, sabi ko, no, I'm gonna give you money. Sabi ko talaga siya kanina, I'm gonna send you money as long as we can video call. Kasi tumatawag naman siya sa akin. Tapos, yung tawag niya is, may siya, parang pag tumatawag siya sa akin, yun ang difference dito, tumatawag siya sa akin. Yung iba daw kasi, nagchat-chat lang talaga. Itong lalaking to, tumatawag siya sa akin. Tapos yung accent niya, is parang taga, you know, Midwest. Tapos, ang ano ko lang is, but that time, wala pa yung AI. Kinakausap ko siya. But when he's talking, it doesn't make sense. Parang hindi niya ako sinasagot. Parang may iba siyang sinasabi. And now, I realize na baka kumuha lang yung scammer ng parang video sa YouTube na taong taga Midwest na nagsasalita. Tapos, yun yung pinapakausap sa akin. Yun lang yun. Kaya sabi ko, that's why it didn't make sense. And also, tapos sabi ko, I will send you money. I will, as long as we can video chat. Tapos sabi niya, okay, siguro desperado na yung lolo mo. So, anong ginawa niya? Nag-video call, nag-Skype siya. Pero yung nasa Skype is parang, hindi yung lalaki na nasa picture, pero isang white guy din, Caucasian. Tapos, nagsasalita siya. Tapos, parang it doesn't make sense. Parang hindi ako yung kinakausap. So, siguro, ang naisip ko, kinuha lang din yun sa YouTube para ipakausap sa akin. Yung video na pre-recorded ng sino man dyan, nakuha niya sila sa YouTube. Yung tanga ka na lang kung siguro kung maniniwala ka na ikaw yung kinakausap nun. Tapos, ito pa yung lolo mo, bigla niyang i-turn off yung video call or yung call. Tapos sabi ko, bakit biglang nawala? Sabi niya, ay, kasi may bombing dito. Tapos tawag ulit. Tapos may mga bombings nga. Kinuha lang din siguro sa YouTube yung mga sound effects na yun. Dumating sa point na natatawa na lang ako. Sabi ko, rabe, kailangan na siguro nila ng pera talaga kasi nag-stoop down sa ganon. Tanguhan na talaga ng mga video para lang maniwala ako. Naakala naman nila naniwala ako. At yun na yun. Yun ang nangyari sa akin. Siguro mga 2 weeks ko rin kausap yung lalaking yun. Kaloka. And I told my husband about it. Because yung asawa ko is, he was really deployed sa Afghanistan, sa Jordan, sa Iraq, basta dun sa Middle East. Na-deploy na yung asawa ko. And of course, sabi niya, hindi naman totoo na hindi gagana yung ATM nila. Gagana yung ATM nila. Ito yun coming from a real military personnel. Gagana po yung ATM nila doon. Chances are, meron talagang, meron sa base. Ako palagi naman ako sa base eh. Meron namang mga ATM doon. May mga nagmamassage nga doon eh. Ano ba yan? Kaloka. Base. Military base. May mga, doon. Nakakuha ka ng pera. Tapos, isa pa,
pwede ka rin namang tumawag doon. Kasi, like, my husband, nagde-deploy, tumatawag naman siya, nag-video call kami. So, hindi talaga totoo yung, hindi bawal kami dito. Talagang ginagatasan lang nila yung ganong lie na deployed sila. Kaya, ang daming limitations. Pero, hindi naman totoo yan. Kasi yung asawa ko nga, ilang beses na yun ang na-deployed sa Middle East. Pero, like, nakakapag-communicate naman sila through video and through the phone. So, hindi totoo na chat lang talaga. At kung sira yung mga gamit nila, meron namang makukunan doon. Hindi naman sila kailangan talagang manlimos yung mga military. Diyos ko Lord, mga US military yan, may mga pera yan. Kung wala man, may supply yan, ano ba yan? Ay, yaman-yaman ng Amerika. Tapos yung military nila, nanghihingi sa Pilipina ng pambili ng uniform. Diba? Parang tanga lang. Ay, nako. Ito na yon. So, ito yung answer talaga sa mga nagbe-message sa akin. Kaya mga be, yung mga lalaki na yan na profile picture na kagalang-galang na military, parang mag-isip-isip na kayo. Especially kung kayo yung mga medyo mature na, mga retirement na, kayong mga, 40s and above, may mga magandang work, kayo talaga yung target niyan. Pero kayong mga estudyante lang kayo, wag na. Safe kayo dyan, safe. Marked safe. So yun na nga mga me, mga sister, mga te, mga be. If you have questions about your AFAM and online dating, just let me know. Actually, marami pa tayong mag-uusapan dito. And I just wish I had more time to do this. But yes, see you later!